kaninyo laylay, turista sa sinulog malingaw, maanyag na Cebuana, hihigugma ko ikaw. Muskilo sa Liloan, danggit sa Bantayan, mag-shopping sa Gaisano, mag-beach na sa Hudson. Cebu, Cebu, I'm really longing to see you. Cebu, Cebu, kung mubiyak nimo, palanggap ko ang kanindot nimo, isisigaw ko sa buong mundo. Cebu, 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 Cebu. Muhangyo ka sa Pio kung padung ka sa Mango, sa kayong tatanilya kung para sa Santiago, paggawas sa San Carlos, sa Belvic Mananaw, kinasal nukos lato sa Kakarang mga ampaw. Sista sa Lapu-Lapu, Atlas sa Toledo, pagsuri mo sa Fuente may barbecue ug puso. Cebu, Cebu, I'm really longing to see you. Cebu, Cebu, yung kumubiyak nimo, palanggap ko ang kanindot nimo, isisigaw ko sa buong mundo. Cebu, 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 Cebu. Ganang mulayo pa mangkul kung ana-ani mo ang kasing-kasing ko. Kinahanglan nga may bawaan mo, nga ikaw lang, ikaw gyud ang gihigugma ko. Pagabot sa Kagabhion Boulevard ang magtipon, magdiskota sa plaza, diskoral sa Carbon, sa Fort ug Capitolia, Bukid Tap, San Jose, Tanaw, Tambuli, Jones of Town, sa Pasig ug Mandaue. Reclay, UV ug Waigo, Kawasan sa Badyan, ug sa Cross ni Magellan, mangadto kitang tanan. Cebu, Cebu, I'm really longing to see you. Cebu, Cebu, di gyud ko mubiyak nimo, palanggap ko ang kanindot nimo, isisigaw ko sa buong mundo. Cebu, Cebu, I'm really longing to see you. Cebu, Cebu, di gyud ko mubiyak nimo. Cebu, Cebu, I'm really longing to see you. Cebu, Cebu, di gyud ko mubiyak nimo. Cebu. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! This program is brought to you by Attorney Dennis Pacas, Engineer James Lawrence Reyes, Mr. Albert Colina, Police Colonel Lieutenant Freddy Dantes, Miss Marie Sherlyn Buntulan, Engineer Fernando Inting, Ma'am Emeline Go, Sing King and family, Mr. Benjamin Sang and family, Miss Leonor Chang, Mr. Cyril Lee and family, Engineer Arnel Bacalso and family, Miss Lourdes Saison and family, Mrs. Cynthia Ramos Tantoco and family, Mr. Harry Tajo and family, Mrs. Agnes Chan and family, Engineer Pastor A. Quiles and family, Mr. Emmanuel Nojas and family, Mr. Emiliano Canuel and family, Miss Ligaya Machida of Norki Japanese Restaurant, Engineer Paul Flores and family, Dr. Lemuela Ibasha of Maxicare Clinic, UDSP, Electrical and Installation Services by Engineer Jose Pintoy,
Una's Travel and Tours Cebu. Cold Breeze, refrigeration and air conditioning services. Kirby Apparel. SLC Manpower Services. Mandani Bay. Minan Seafood Restaurant. DJ Dangpao Consumer Goods. Cebu STV. Cebu Sish Travel and Tours. Colossus Boutique. 3M's Customized Printing Services. Mandy Seat Maker and Upholstery Services. And Yumi Zoe, Dream Life International. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Mayong hapon na usab, mga ka-wonder. Anihan na usab kita sa atong tulumanon, sa atong buhaton, nining maong kahaponon. Wonder about God with me, DJ Rich. Ubani ako ninyo sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, and ato po nga paminawan ang tanan nato nga pag isgutan atong tun-an pag-ayo ang pulong sa Ginoo, labaw sa tanan ang tanang meaning nga buot ipasabot sa matag pulong nga atong pagbasahon karon. Sa mga wala nakasabot, muna ni ang atong ikaupat na installment karon nga ikatulong nga installment rather karon nga kahaponon. Ang atong una ug ikaduha mingaging atong gibuhat mingaging mga last week kay last week ang nahitabo kay naaman ang Holy Week and atong gi-focus ang atong kaugalingon sa pagkamatay o sa pagbanhaw ni Ginoong Hesukristo dito sa Kalbaryo. Okay, dahil natin itong first shout out of the day. Shout out ko no si Abigail Tangpus. Nasiyas layong dapit karon mga ato lang mga tagagdakong shout out.
Ang atong nga giistoryahan last segment, ang atong first two-part nga pagaistoryahan every week. Ang last week nga group of verses nga atong gitun-an is nakita sa First Corinthians. And for more information, palihog lamang og rewatch atong mga live nga atong gipangbuhat sa both part 1 and part 2 of Wonder About God with me, DJ Rich. But enough about that. Ang ato nga pag-istoryahan karon atong makita karon sa Psalms, sa Salmo, sa mga kanang ganahan og mga kanta-kanta mo ni ang kanang the songs pa Songs of David, Psalms. Okay, na makita sa Psalms 37 verse 3 up to verse 9. Pero since as usual ang atong buhaton is two parts siya. So part 1 is mag-focus muna ta sa 7 verses man ang first 4 verses. Then after sa first 4 ang sunod 3 na pod. Total of 7. So ang atong nga pagatun-an karon is naa sa Psalms 37 verse 3, 4, 5, 6, and 7. Now, rather 3, 4, 5, 6. 6 lang ko to be ay. But before any of that, palihog lang, click share, like, share, comment. Don't forget to comment kay aron maka-interact pud ko ninyo kay ang lain naman sad pod ug ako lang usa dire. Bitaw. Anyway, kanang please share kay aron daghan pag makabalo sa pulong sa Ginoo and know the goodness of God. Dili lamang ni ining taknaa kundi kung kanus among panahon na mo maminaw or mo partake mao nga mga pulong. Okay, before ta magsugod sa kanang actual na to nga sa atong pagtuon nining mao mga verses, ato sang mangutana sa lang ko sa mga ning attend diha sa mga Siete Palabras last week and sa tanan nga kalihukan sa simbahan, kalihukan sa matag Kristohanon miaging semana. Kumusta ang inyong mga pagbuhat mga last week? Okay lang ba? Nindot ba ang mga mensahe nga gipadangat sa matag usa nga samtang tan-aw kamo sa Passion of the Cross, nagapaminaw sa mga tagsa-tagsa nga mga mensahe sa mo batbat sa 70 nga last na ginasulti ni Ginoong Hesukristo before siya ning kayab nga to sa na namatay na to sa Kalbaryo. Diha ba may namauhan? For me, layo man ko sa nga mga kuan ron sa usual nga nga ngadtuan and frankly baka I admit lamang pod kay kuan man pud ko kanang wala lang po ko'y panahon no other than kanang wala ko'y resources dire nga makuan magamit para maka-partake sa ahong mga naandan nga mga tulumanon and but no matter the message of the cross is still new, is still relevant bisan pa og naa ka diha or wala. You can still read the many verses of the Bible, especially the book of Luke para makuan gini mo ang detailed nga panghitabo and you can derive your own interpretation, 'di ba? Kay since ang pagbasa sa Biblia is more about on your own interpretation and unsa ang pinaka
ipadangat sa Ginoo diha sa imong pagtuon. Og sa and dili ra man pod kay ang message of the cross para lamang sa karon nga si manahona, kundi everyday gyud siya. And despite nga wala ka gyud ning ingon nga uban sa simbahan or wala ka nakaapil-apil sa mga puluhaton, Katoliko, nagbuhing kalbaryo, naga prosesyon unsa sa mga Baptist, Evangelicals, so guban pa diha hatag og tagsa-tagsang pagbatbat sa karapulong nga na gibuhian ni Hesukristo sa Kalbaryo. Tanan ni anang pagkabuhata is still to commemorate the victory upon the cross. Sa last na pulong nga natapos na, ug dito natapos ang tanan nga pagbayad sa sala sa kalibutan. And 3 days later, pagka Domingo, mao ang pagkabanhaw, and ahong pong pangutana sa tanan, kumusta ang inyong mga sunrise sa mga Evangelicals, sa mga Southern Baptist diha. Shout out ninyo. Kumusta inyong mga sunrise? I hope and pray nga successful, and na-feel ninyo ang presensya sa Ginoo samtang nagadayeg kamo sa sayo sa kabuntagon. Dayang pagkabanhaw. Okay, ang oras na to karon is 1:19 p.m. and since ang atong program is 1 p.m. to 2 p.m. only, so gamay-gamay lang atong panahon, and we all know na basta pahinas pulong sa Ginoo, we need to be short and sweet. Short and sweet para kung unsa man, kung tas-on man mo kay ma-board na ang tao, and tinuod man pod bisan pa pog kita basta boring na ang salida, di mo po taganahan mo tan-aw, di ba? O taas rag dorog libro niya, wala kayo interesting nga nahitabo, di mo punta mainganyo mo padayon o paminaw. Mao nga ato lamang i-short og sweet, and mga 1:25 to 1:30 magsugod na kita sa atong pag digest or pag thinking critically nining mao ato nga mga verses karon. And since upat ra man sila, so kadali ra gyud kayo ni. So before that, please like, comment, and share nining mao nga video. And ato lang pag-istoryahan ang tanan atong pwedeng pag-istoryahan. Taghulat sa atong kuan. Taghulat sa atong oras.
Okay, pa-shoutout daw diri si Cindy Villamor. Andre, shoutout mi Richie. Okay, Cindy Villamor from Yumi Zoe and kamo diha tanan. God bless ninyo and hopefully mag-uban gyapon ta sa atong pagtuon karon and more power to you. Kita-kita ra ta inig makapanahon ta. So nga re, giingon dire ni Vladimir Rosales, brother, ngano daw naay bunnies og eggs sa Easter Sunday? That's a very interesting question, brother Vladimir. And sa ako, wala man sad pud ko nakatuon og kanang wala man sad pud ko nagtuon og nganong naay bunnies and eggs. But all I know is it is in direct contradiction for kanang the great purpose of Easter Sunday. Since ang Easter Sunday is all about sa pagkabanhaw ni Jesucristo and since ang kanang pagkabanhaw di man na maoy rason para magtago-tago kag itlog. Tingali na ana sa though di po ko sure aning information ha pero sa akong pagsabot ang Easter Sunday is dili na based on Christianic tradition rather than nana sa mga ato lamang kuno Europic siguro na or northerns mga north dapit nga mga traditions. Oh, that's it, sure. We lift you up tonight, Jesus. So yes, mo lagi to. Ang Easter Sunday is the great commemoration of the resurrection of Jesus Christ and it's na isapawan og kanang lain nga tradisyon nga mo nang magtago-tagog itlog, nga bunny, Easter eggs. Kana is ang tan-aw is the work of the one who is in this world. Ato lamang nauging ana pero dila mo ko mo imply og strong language dire kay basig ma-censored nya ta na bitaw. Anyway, kanang mo lang ina na if you know the verse, the one greater is he that is in me rather than the one who is in the world. Ahong gi-imply nga kanang giingon nga the one who, the one that is he that is in the world is not greater than the one that is in me. So kanang he that is in the world mo na akong gi-imply anang oy nagpasimuno anang Easter Sunday nga nay bunnies and eggs kanang yana. Dili man ingog lisod hunahon-naon di ba nga murag mo ginay buhat sa kaaway. Kain biya murag makakuan biya ta. Murag in our Christian mindsets ug ato lamang gyud nga bisag on face value nga nganong naama na nga naama nun ta ni di ba murag gihatagan na og pagkontra bitaw gihatagaan na og pag ang replace murag gitagag replacement ang supposedly pinaka-importanting holiday pinaka-importanting bisan pag dili holiday ang term pinaka-important commemoration pinaka-important tradition mo'y gi-impart, mo'y atong gi-commemorate during this time of year. And sometimes mo na'y atong nga pagatan-awon ka dili ra man gud pod kay Easter like bunnies and eggs on Easters. No, dili lang. Napo po ini Christmas. Naman po ini kuan pod. Ini dili lang kay Easter Sunday ra ang naaray present sa kanang as holiday supposedly mga tradition naapoy kanang sa shopping mall nga mingog kanang mga notorious ni kanang Black Friday sale kanang mga dili kanang bitawng supposedly mag-focus ang takas Ginoo pero ang imo gitan-aw kay ang mga porsyento nga madidak nimo sa imong kuan sa mga sale nila nga get now 50% off
on Black Friday sale. O, may ana ba? Munay arang ka kuan bitaw lain sa hunahuna nga supposedly it's a time of solemnity para mag-focus nga during this time ma-feel nimo ang emotion sa apostoles nga nakita nila nga nalansang og namatay si Jesucristo, whereas ag karon hinuon ang ato ra gi-focus dili ang unsay nagibati sa apostoles sa mga disipulo, kundi ang unsay atong bation og ato na tong mapalit tong sale nga perting maayuha, di ba? Karang ka lain hunaon. Kaya di man na mooy purpose. Anya nganong himuon mahinuon nga purpose? Madistracta. Dili gyud maayo ang distraction kung especially on these occasions bitaw. Dapat ang atong pagka-focus dapat nara sa Ginoo and ato ihatag dito. One way or another, it's called an insult. Naka-insulto ta. Pwede na ho masulti, daghan pang mga butang nga murag nakuan na ho nga nakita na ho nga kanang mga na-replace nga mga holidays. If you want, please comment lang PM message ni nga page or PM me directly Richie Manlimos Jr. and you can suggest to me unsa pa atong mga tapikon nga supposedly same ra ato nga mag-talk about mga different holidays of the year nga atong i-deep dive na nga nganong naama na nganong supposedly na may Christian unta ana and then napulihan like Christmas, like usually daghan pang mga Christian holidays nga pangpulihan na bitaw. Pero since atong time is 1:29 na, so ato nang sugdan ang atong pagatuonon, pagatun-an nining mao nga kahaponon. Nanata dire atong tan-aw na tong Biblia, na dire sa pasensya na guys og mag-English lang ko kay mas kaning mas dali ka maka-understand og English. Di lang ko nosebleeder ha. Okay, gingon dire Psalms 37 verse 3. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land. Verily thou shalt be fed. Verse 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way, 5. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, shall bring it to pass. 6. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. Okay, arang ka nindot kaayo ang verse na to karon. Ay, arang ka nindot ka. More on inspirational, ma-inspired. Wow, Bisaya. Inspired. Maka-inspired kaayo ning mga group of verses kaning part 1 sa atong mga verses karon. Wow. Andreo. Okay, focus ta muna sa verse 3. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Ato lang ko ano po sa Bisaya dire gingon po do. Magsalig ka kang Jehova og magbuhat ka og maayo. Magpuyo ka sa yuta ug makakaon ka sa iyang pagka ating anon. Dutang verse oy. Ingon dere, trust in the Lord. Salig sa Ginoo, which is rarely mabuhat na sa mga tawo karong kapanahon na. Like, yes, I know nga natay trust as in dili the same ang level sa trust nga gitik sa Bible and ang atong gi-interpret as trust usually. Kay ang giingon diri nga trust is saligan nimo ang Ginoo to the point nga dili na ka mo og say imo kanon sunod nga kan-anan
as long as naa imong pagsalig sa Ginoo. Dili blind faith, of course. Kanang makuan nimo ang ma-feel nimo ang trust, kanang ma-trust nimo ang Ginoo, masaligan nimo nga siya mo provide. Dili magsalig ha, dili magsalig. Kanang ang ahong but pasabot ani is ang ahong pag-interpret, my interpretation, o po yung na-learned nga interpretation is ang imong pagsalig sa Ginoo is dili mag find sa imong circumstances. Like, yes, na kay kanon. Yes, wa kay kanon. Wa na kay kanon. Pero that doesn't mean nga ang Ginoo dili maayo nimo. You can compare your life to any other life. Naagyoy guaranteed yun nga naay life na mas kuan pa nimo. Mas ubos pa, mas lisod pa. And that's more than enough reason para mahimong thankful ka. Okay, bisag sila sa ilang sitwasyon, thankful siya kaayo sa Ginoo. Pero ikaw nga, yes, wa kay kanon, pero we will never know nga next moment tagaan ang mabuhat ang Ginoo og paagi na tagaan ng poong instrumento ang laing tao para makakaon ka. Tendo, pwede pog sa imong bisan ang fact nga mangutang ka, dili man imong pagkayod ng pag-utang. Pasig unahon na ninyo nga, ako'y nangutang, aho ning kahago. Dili uy. Ang kahago ana, kadtong nagpautang. Kaya ngano, ila mang kwarta. Ila mo gibuhat gihimong nga instrumento sa Ginoo aron makakaon ka. Yes, imong bayaran ng utang, pero that doesn't mean nga wa ka nakakaon na ng panahon na. Ang imo ra mong gipangayo is makakaon ka ng panahon na. Kung dili ka makakaon, then mo diha na ang problema. Maybe dako ra kag durog pride para mangutang. Okay, gingon dire on ay question dire si Melcha, si Mamel Lariosa. Bakit kakaiba ang Diyos sa lumang tipan kaysa sa kaparehong Diyos sa bagong tipan? Okay, sa mga wala nakabalo, ang lumang tipan mo ang at least sa pagsabot mo ang daang tugon or ang Old Testament, then ang bagong tipan or the New Testament. Ang gingon dire, patol naman Bisayaon kay sa mga naglibog og Tagalog. Ang anong lahi man ang Diyos sa daang tugon or sa daang sabot kaysa sa maura pod nga Ginoo sa bagong sabot. That's an interesting question. Karon, it's not that God in the Old Testament has changed. No. God is never changing. God is the same yesterday, today, and forever. O na ang ato nga patukuranan ng mga verses. And knowing that, atong gihunaw na ang standard sa Ginoo sa una pa lamang daan is perfection. And the great question is, during that time, naabay, bisag karon, naabay naka barog as perfect? Wala, di ba? For it states in Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. And another verse in Romans, for the wages of sin is death. Every speck sa sala, every speck of every speck sa sala is already an indication that you are imperfect. And since you are imperfect, dili na kaangayan na masud sa standard sa Ginoo. Bisan pa sa panahon pa na ni Adam or panahon na to karon. Why nabago ana? Ang nabago lamang sa sabot sa karaan ug sa bag-o is ang pamaagi sa paghinlo sa atong sala. Kaya ang daang sabot is imperfection. Imperfect ang paagi sa paghinlo sa sala. And sa ato nga bag-ong tugon sa bag-ong sabot is perfect ang sala. Perfect ang sala. Sorry. Perfect ang paghinlo sa sala.
Kay ug hunaw na to, atong tan-awon balik sa Old Testament. Old Testament. Ang Old Testament is nag-focus on sacrificial nga offerings. And yes, same gihapon pod sa New Testament nga nag-sacrifice ka na kay gi-sacrifice. But nay dakong kalahian. Ang Old Testament na criteria. Dapat willing and worthy. Ang ngayon is sakripisyo ug dapat willing. Mo na standard sa Ginoo in terms of sacrifice. And sa Old Testament ato makita nga ang worthiness sa usa ka sacrifice na ana. Kay gipangita nga to dapat isang putling karnero. Meaning kanang bata pa nga karnero nga wala pa nakahugaw-hugawan, kanang hinlo pa kaayo, ay na. Onay standard sa Old Testament. Worthy ra na but not willing. Since when man ang karnero willing mamatay para lamang makahinlo sa tala sa iyang tag-iya. Wala, 'di ba? Bisag pag iro imong kuanon apakon, 'di ba, mudagan man na og kuan, mudagan or musukol aron protehiran iyang kaugalingong kinabuhi. That in its own way is unwillingness. Dili siya willing nga isakripisyo iyang kaugaling. And that all changed pag-abot sa Ginoo. Ginoong Hesukristo. You wanna know why? Because He's both willing and worthy. Makita na ninyo nga willing siya tungod sa nahitabo sa Kalbaryo. Hindi man unta siya makalingkawas. Kay sa tinuoray walay ebidensya. Kung sa court pa to, sa korte pa to gibuhat, wala sila'y ebidensya. Kung wala sila ebidensya, meaning makalakaw na guilty until innocent until proven guilty, di ba? Mo man ato, di ba? Pero atong tayo makay biased man. Gituyo to aron matagaag senaryo nga si Ginoong Hesukristo pahimong sakripisyo. And He was willing to do it. Despite nakita po nato nga san pa o gusto isa pag willing siya, nakita gyapon nga nagkasakit siya before niya gibuhat to. The night before si Jesus gidakop pinaagi ni Judas, nagampo sila. And si Ginoong Hesukristo ning ingon og pwede pa lamang nga ihawa nimo ng baso sa kalisod nga imong ihatag kanako. Hawa lang palihog. Pero dili ang ahong will ang masunod ko di ang imuha. Nakigistorya siya siyang amahan to. So nakita nimo nga feeling gyud siya kay bisan pa og kanang gusto niya nga mao tong lingkawas, kasabot siya nga dili na moy will siyang imahan. Sunod siya. And that is the main difference. And kana ra nga kalahian sa worthy and willingness. Sa willingness lang ang nakabag-o sa tanan. Kay di na kinahanglan og kara sala kamag sakripisyo. Kasara. And that was enough. More than enough. And salvation is very easy. Arang sayo na ra sa tanang sayon. Pero sa panahon dili man mahatag, dili man makuan sa tao, di man makuha bitaw, di magets, dili ma-relate, dili kaya sa tao nga mahatag ang simpleng ang butang. Okay. Stand back sa tagamay kay kasabot na ta nga gamay na kog oras. Ato lawang suliton pud ang tanan nga atong ato nga mabasahan dire. Okay, giingon dire si Amapola watching from Kanipaan National High School. Okay. Tangan. Okay, shout out to you, Ma'am Amapola. Yo, charot. Okay,
Ingon diri si Mirabel de Madrigal rather. Ako pangutana, kano musalig man ta sa Ginoo kung ingon sila tao ra si Jesus nga ah, nga makasasala gihapon sama nato. Okay, that's a very good question. Okay. Ang Ginoong Hesukristo is both God and man, the same. Pagapa, ang si Ginoong Hesukristo is both man and God at the same time. Libog na, medyo na-weirduhan. Now, it's kuan mong God ka ng kabantay mo nga gilalang siya ni Maria. Kay mo'y purpose ni Maria na mahimong kanang silbing incubator para ni Ginoong Hesukristo. And ang tinuod nga nagbuhat niya is si Ginoong Diyos Amahan. And the fact nga ang nagdama niya is ang Diyos Amahan, wala siya lineage directly to Adam. That's not, it also means nga dili na siya na ay tendency para mohimog sala. Kay na-cut off naman to nga lineage. Kay tungod raman to sa lineage ni Adam because gitunglo sa Ginoo ang ni Adan. Og tungod ni ana ato nga makita nga yes, tawo siya pero dili siya makasasala. Not once did Jesus sin. Despite maka-argue ta nga within the silent years of the Bible, katong in between bitaw sa pagngadto ni Kristo pagkabata, dala nga to gi-escape gikan ni Herod kay aron patyon man si Jesus atong time makabata pa siya. Og pagbalik niya hangtod ning sugod na ang iyang pagmirakulong paglakaw, pagsangyaw. Makita nato nga hilom dito and pwede pud mo ka-argue nga basin adto nga time nakasala siya. No, of course not. Kaya nga no, wala gito. The fact nga anak siya sa Diyos lamang. Ang Ginoong Diyos iyang amahan. And mao na iyang tinuod amahan. Dili si Joseph. Dili Joseph iyang amahan. Si Joseph mao ang bana ni Maria. Even though igsoon si James napod the book of James mo na ang kanang libro sa at least akong pagsabot mao ang mao ang Wait, nawa na nung ko. Anyway, moto nga dili siya makasasala kay si James day no. Si James igsuon siya tangan nga si igsuon ni Hesukristo pero dili siya parihag dugo ni Hesukristo. Kasi Ginoong Hesukristo Dios man og tao. Whereas si James yang igsuon makasala kay anak man siya ni Jose. Ni Joseph, brother. Mao na nga dili pwede makaingon nga tawo ra gyud si Jesus kay dili gyud siya tawo ra. Miss Madrigal. Mao nga ni Sister Madrigal nga and musalig ta sa Ginoo kay same way nga musalig ang tanang Kristohanon sa Ginoo sa iyang gahom nga gihatag kanato. Gihatag iyang gahom sa tanang butang nining maong kalibutana. Unya
dili man gud kay makasasala si Ginoo, o makasasala pa siya, wala siya otoridad, wala siya otoridad magpasaylog sala samtang na siya si juta. Makita ninyo sa inyong pagtuon nga katong nagkuan siya og leper nga ingon dito nga your sins are forgiven, and nahitabo adto nga hapit siya batoa, or I think hapit siya batoa sa mga Parisiyo. Kaya giingon sila, ang Ginoo lamang ang nay abilidad magpasaylog sala. Then hiingon po si Jesucristo nga asa man ang masayon isulti sa tawo, ang musulti nga napasaylo na imong sala or ang pag-ingon nga barog og lakaw. And ang nahitabo kay barog og lakaw ang maong tawhana. So that way pa lamang, kato lamang nga simple interaction, makita na nimo nga si Ginoong Dios o Ginoong Dios Jesucristo is dili tawo. Oh no. Tawo siya and Dios. All in one person. That was his purpose. And napod siya ay upcoming purpose nga pwede na to pagatun-an sa Revelation. Nagingon din ni Ma'am Ampola nga ang Ginoo sa daang tugon is the same as sa bagong tugon. Ang dagang tugon is ang Dios nga dili makita apan sa bagong tugon mauna ang Dios nga nagpakatawo og nipuyo uban sa tawo aron pagluwas sa tawo. Oh. Kana pod ang other interpretation pod. And nga He is the Word, and the Word became flesh. John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And after the Word became flesh. Jesus is the foretold Messiah in the book of Isaiah. A sinner can never save a sinner. Like I said, mo po to. Nga pakita po dito nga kung ang buta dili man pud makagiya sa ubang buta pod. Napo na nga passage po na ato lamang tukion kay fortunately gamay ratong oras wala po koy resources pa ana. And dapat dere ingon po si Amapola nga he is the reality of the spoken word. Na may gi-foretold nga mo'y mo save sa tanang sa tibuok Israel and mo na si Jesucristo. Pero ang nahitabo kay si Jesucristo wala man pagadawata kay ang ilang gihunahuna kay dapat ang Misayas nga imuabot kay naa sa kanang sama sa usa ka hari nga miabot, and ang iyang pagkaabot diri mong kalibutan na kay is ato na mauhan is through a manger, and arang ka kuan gud siya, arang ka humble beginning, very humble beginnings. And looks like na lingaw ra gyud ta kayo sa atong istorya ito, no? 1:50 na ang oras. So ato na lang ning ning unsa man padayon tag discussion sa mga viewers diha. Please comment lang. And unsa may suggestion ninyo, magpadayon ko sa ato nga pagatun-an or ato lamang i-condense ni next meeting, next segment. Ato na lamang due to remaining time, ato na lamang pong isuksok ng verse 4. Verse 4 lang. Okay? Yun sa Psalms 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So giingon diri, una, delight thyself, or magkalipay ka usab kang Jehovah, o siya maghatag kanimo sa tanan sa mga tinguha sa imong kasing-kasing. Giingon diri nga speaks for yourself lang. Delight thyself. Maglipay ka. Kausay bitaw ang panahon, muhatag man nato nga ang si Ginoong ang atong panahon nga atong ihatag ni Ginoong Jesucristo or sa Ginoong Dios is maboard ta, no? Maboard ta kay ngano kanang balik-balik ra mag-istorya unsa may malingaw ani. Ang atong kasay pod katong apas pod is mga music ra. Hala, arnin total lagi tong tugtog dito.
Hala, arang ka astig lagi, ninduta lagi. Hala, ninduta. O, like me, sig apil-apil og camp sa una, karon wa na kay na busy man. Kanang every time nga na-camp, oh, arang astig ka music. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Ang ninduta sa music. Na-feel gyud na ko imong presence. Na, medyo ang Ginoo nara sa imong mukpakita ra sa imong presensya in the form of music, di ba? Na may well-known song nga arang kadugay na ni, pero sticks close to my heart naman din. Atong Heart of Worship. Palihog lamang og research ana kay wa naman tay time, so ako lamang ipakita ninyo nga ang pasabot aning at least ako nakita as of now, ang delight thyself is not about unsay kalingawan, but rather sa tanan nga challenges pod nga moabot sa imong kinabuhi. You must also delight yourself in the Lord ana. Kay ug kamao ka malipay sa tunga-tunga sa unos, mas mudako imong kalipay ini makagawas ka nas unos, di ba? Arang ka nindot nga analogy and worth nga usana sa pwede niyong hawiran in times of kalisod bitaw kanang may kagwa na kay hope and kalipay lang ang imong kugalingon sa Ginoo. Ilingaw nimo imong kugalingon sa presensya sa Ginoo nga I know at times maboard gyud ka kanang normal raman maboard ka but at the end of the day kundere and he shall give thee the desires of thine heart. Atagan ka sa gusto sa imo nga kasing-kasing. And lahi ng gusto sa imong unahuna ha. Mind you. Kaya ang gusto sa imong unahuna ba sige imong gusto sa imong una, hala gusto na atong kuan. Katong bagong sale dito dapit. Hala. Katong bagong sinina, bagong shorts, bagong pagkaon dihas kanto. Hala. Kanang mga bagong unsabay maayohon diha. Hala. Ninduta. Ganahan ko adto niya. Gwapuha, gwapaha. Hala. Basige nga na ha. Dili. The desires of thine heart is unsa ang pinaka-innocent, pinaka deepest desire nimo na dili mahinder ang sala. Na dili nimo ma-manipulate nga may kayong kag makasala ka kay God knows your heart more than anyone. Bisan pa og imong ilay ang tibok kalibutan, di nimo malayan ang Ginoo. And He knows the deepest part of your heart ug unsay pinakagusto ana mo na ihatag. Bisan pag at face value din ato maila bitaw, di nato masabtan nga hala. Di nato mabaluhan nga hala mo din gusto gyud na ho. Or magdili. For example lamang kanang t-shirt nga, uy kalain ba ani nga t-shirt pero kadugay ka comfy man ani nindutam ni suot-suoton sigara tagsuot. Na ba? Service level lang pero if deep level lang the Lord ganun di nga rimang ko di man ko ganahan ani di man ko wa man sa akong gusto gyud ning kaning maong kursuha wa man ni gusto na ho ni aning sitwasyon na pero at the end of the day the time goes by nailhan man sa Ginoo imong kasing-kasing ug mo na iya nakita the moment nga nahitabo tong sitwasyon na karon na pa ni ma-realize hala. Oo. Man di gusto na ho. And all the more reason nga malipay ka and pasalamat sa Ginoo tungod niya na, 'di ba? Kanindot. Ito na kayo. Pa may 5 minutes. As okay, maka-extend lamang pod gyapon ta bisag mga 5 minutes pod no kay murag na
na immerse tang tanan sa atong gidiskasihan kaninang dili padugay. And padayon lang ta na nata sa verse 4. Bisag verse 4 lang, humnon lang nato ning verse 4 and 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 ato nang pagkakuanon. Verse, verse 5. Verse 5 atong humnon karon, atong last verse atong pagkato on for the day, and then this Thursday mobalik ta arinas verse 6, 7, 8. Daghan mas kuan gyapon, daghan gyapon tag another taas na pud nga panahon para mag-discussin na pud ta sa ang question ninyo may paabot regarding sa pulong sa Ginoo. Whether it be deep questions, please PM lang nako or PM ani nga studio or this station. Kay as much as possible amo nga ako personally mo check and atong tubagon tanan during this live. Of course, if gusto nimo ipa-anonymous, ato lang pug gihapon ipa-anonymous. Kay that's what we do, di ba? To help each other in the faith. Okay. Giingon pa nila ang usa ka gungi sa ang usa ka gungi dili ka saphig og dahon. Pero daghanon na nimo siya, mas makasaphig, makahinlo na siya. And same goes for another analogy lang pod. Ang og usara ka baga ang nasa kalayo, dali ra siya mapawong. Pero og daghan na ngani ang baga, mas dugay na siya mapalong. Diba? So padayon ta chapter 37 verse 5. Kundere, commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Kundere Bisaya, itugyan mo kang Jehova ang dalan, ug malig ka sab kaniya, ug siya magabuhat ni ana. Okay, giingon dire, commit thy way. So, imong ihatag, committar meaning is to let go. To let go is to relinquish control. Kung moingon tag relinquish, di nimo hatagan, di na nimo ihatag imong control. Imong control imo nang ihatag sa lain. Take for example, kanang moingon ka nga di na ko gusto ani nga lapis. Ahong ihatag nimo. Nagrelinquish ka, nag-control sa lapis. Ug unsay isuwat adto nga lapis, dili na ikaw makabuot. Di ba? Yan ara ka basic. And unsay imong dalan na pagatahakon sa kinabuhi, like dalan nga imong mga sa desisyon, sa mga panghitabo, whatever it may be, as long as imong i-relinquish mo, manghunaw ka same sa gihimo ni Pontius Pilato sa pagkamatay ni Jesucristo. O manghunaw ka ug ihatag nimo sa Ginoo, siya'y magabuhat og maayo kayo niini. And he shall bring it to pass. Saligi lang, ihatag niya, i-relinquish, buhii, then saligi. Siyempre, just because nga gibuhi nimo doesn't mean nga imo rang pasagdana. Saligi siya. The important part is to trust in him. Same as atong verse 3 kanina. So, mo to, trust in him, and then he shall bring it to pass. Iyang pahitabuon kani. Mo salig ka, o ihatag nimo ang control niya sa sa mga iladong songs pang Kristiyano. Jesus takes the wheel, take it from my hand. Kana sa mga nakaila ng kanta, palihog lang. Bitaw. Kanang moto, i-relinquish nimo imong control and saligi lang, same as
Same ra gud sa pagsalig nimo sa driver og truck or driver og motor, kotse, taxi, habal-habal, pedicab, whatever it may be. Pot-pot. Ning salig ka sa driver, nga moabot sa imong destinasyon. Same as, ato lamang i-analogy nga ang Ginoo ang driver, ikaw ang pasahero, ikaw ang naidestinasyon. Ang Ginoo maoy mag-drive nimo padung didto. Siyempre, mosalig kas Ginoo kay siya man ang driver. Pero ang driver napoy kaugalingon nga paagi sa pag-drive, di ba? That way, ug di ka mosalig niya, basta matinga ka, lain naman nga kanto. Lain naman nga kanto. Ug di ka mosalig mo naog ka, diha ra ka ana. Og kung mupadayon karag salig sa Ginoo, o salig sa driver, paabton ra kasi mong destinasyon. Sometimes pod dili sa destinasyon nga kaingon tag mo'y gusto na to. Like na gi-recommend nga mas better pa nga destinasyon. Gusto ko mukaon ani nga restaurant dire. Layo man na day mas duol dire. Oh. 'Di ba? Mas better choice. Kitang gusto. Ngadto ta kay kuan, ngadto ko kay kuan. Oh. Ara. Mas magkuan ta, buot-buot. Pero still, it will came to pass. Ipahitabo na. And that's the good thing, di ba? That's the great thing about God. One way or another, iyan ang ipalet it to pass. Og, dito lamang natuhunungon ang ato nga pagatuon karon nga kahaponon. So it was very short. And I know nga some of you nanggigil pa diri og chat. And don't worry, mang-chat gyapon sa comment section. Please, I encourage you comment pagdaghan kay the more nga mo comment mo, the more tagdaghan kay istoryahan. And the more nga mas ma-interesting atong conversation bitaw. Nga the more we can impart knowledge and wisdom unto each other. Kay o ako ra mong gud mag-istorya dire, mura mo naminaw sa simbahan. Mura mo naminaw og pare, naminaw og pastor. Which is di man na mo i-purpose na ho. And my purpose is to have a discussion to look at ideas nga unsay gihunahuna ninyo, and if possible matagaan na to og katubagan ang tagsa-tagsa ka pangutana, tagsa-tagsa ka kalibugan sa matag usa. And lastly, magapasalamat ako una sa Ginoo sa pag orchestrate nining mo nga sitwasyon karon. Nagpasalamat ko sa matag-usa ninyo nga naminaw, nagasunod, naga-comment, nakig-istorya, nakig-uban sa among pag-discuss nining mga kahaponon. Salamat o daghang salamat kaninyo. Before we end though, mo kuan lang sa ko, mag-closing prayer, then a word from our sponsors. Okay? Dear God, salamat kaayo Lord sa paghuman nimo, tag nimo kahumanan ning maong pagtuon, though it was bittersweet kay daghan pa ta gusto mong pagaistoryahan, but nonetheless Lord, salamat og daghang salamat gud gihapon kaayo kay naagi hapon ka all the way. Salamat sa matag usa nga naminaw karon. I know nga wala na sa ilong kawang ang among pag-meet, among pag-istorya sa among pag-discuss karon nga kahaponon Lord God. And I pray nga sa buhaton na mo usob kaning mao nga buluhaton karon umaabot nga huwebes Lord God, same time hong giampo Lord God nga kaning mga tawhana na aghapon, and we will expand, we will go deeper sa mga ideas nga ilang gusto nga impart, sa ilang gusto nga matubag nga mga pangutana o mga kalibugan nga ilang gusto nga masulbad Lord God. Lord, wala kami mahimo Lord God kung wala ikaw. Mao nga ang hatag kanimo, ang i-relinquish kanimo ang tanang control diing moong programa ha, kay imo ra gyud ni para nimo ra ni ug wala nay lain pa. Salamat sa daghang salamat og kaning tanan akong giampo gisalig dahil lamang sa ngalan ni Hesukristo nga akong Dios ug personal nga manluwas. Amen. Okay? Thank you everyone for watching, and please here is a word from our sponsors.
Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy lang! This program is brought to you by Attorney Dennis Pacas, Engineer James Lawrence Reyes, Mr. Albert Colina, Police Colonel Lieutenant Freddy Dantes, Miss Marie Sherlyn Buntulan, Engineer Fernando Inting, Ma'am Emeline Go, Sing King and family, Mr. Benjamin Sang and family, Miss Leonor Chang, Mr. Cyril Lee and family, Engineer Arnel Bacalso and family, Miss Lourdes Saison and family, Mrs. Cynthia Ramos Tantoco and family, Mr. Harry Taho and family, Mrs. Agnes Chan and family, Engineer Pastor A. Quiles and family, Mr. Emmanuel Nojas and family, Mr. Emiliano Canuel and family, Miss Ligaya Machida of Norki Japanese Restaurant, Engineer Paul Flores and family, Dr. Lemuela Ibasha of Maxicare Clinic, UDSP, Electrical and Installation Services by Engineer Jose Pintoy, Unas Travel and Tours Cebu, Cold Breeze, Refrigeration and Air Conditioning Services, Kirby Apparel, SLC Manpower Services, Mandani Bay, Minan Seafood Restaurant, DJ Dangpao Consumer Goods, Cebu STV, Cebu Sish Travel and Tours, Colossus Boutique, 3M's Customized Printing Services, Mandy Seat Maker and Upholstery Services, and Yumi Zoe Dream Life International. Wonder FM Cebu, ang online radio sa mga Bisaya. Enjoy